Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So, isa sa mga team sa aktibo noong trade deadline ay ang Dallas Mavericks. Nakuha nga nila si Daniel Gafford na nagtala agad ng 19 points and 9 rebounds while only playing 17 minutes sa kanyang debut. At si PJ Washington na gumawa din ng 14 points and 5 rebounds. Si Daniel Gafford nga ay isang center na gusto ni Doncic na makakampi 3 years ago pa dahil alam niya nga daw na babagay ito sa kanyang style of play. So dahil dito ay nalaman nga natin na si Doncic mismo ang nagsasabi sa front office ng Mavs na kunin si Gafford at ganun din kay PJ Washington. Bukod sa dalawang to ay si Luka Doncic din nga ang nagboses sa front office ng Mavs na kunin nila o makipag-agawan sa trade para kay Kyrie Irving. At sa podcast ni JJ Redick ay sinabi nga ni Luka na malaking bagay nga daw ngayon na nagboboses na siya sa gusto niyang team o mga players na nakapalibot sa kanya. Well, si Doncic naman nga nagpapatakbo ng offense ng Mavs. Sa kanya nga nagsisimula ang lahat ng plays ng Mavs at madalas ay sa kanya din ito nagtatapos. Kaya naman dapat lang na magboses talaga siya sa kung sino ba sa palagay niya ang makakapagpadali para sa kanya ng basketball. May ibang sumang-ayon nga dito dahil ganun nga daw talaga. Si Doncic nga daw ang nasa loob ng court at siya ang mas nakakaalam ng kung ano ba ang kailangan niya at ng team upang mas mapadali ang pag-uwi ng mga panalo. Ngunit ang iba nga ay sinasabi na sumusunod na nga daw ito sa yapak ng kanyang idolo na si LeBron James na nagiging la GM na at tinitrade ang mga kakampi. Well, that is opinion based. Nakikita natin si Giannis nang nasunod sa pagpili ng coach. Sa NBA nga ay natural naman ang tanungin ng front office ang opinion ng isang star player tungkol sa mga trade. Ngunit ang mag-demand ng mga kakampi na bago ay isang bagay na medyo nauuso na sa ngayon. Ano ba ang nasasabi nyo tungkol dito? Habang noong isang araw nga ay napag-usapan natin nang makuha ng Lakers si Spencer Dinwiddie na magaling na player ito, even starting caliber para sa ibang team. Ang tanging tanong lang nga ay sino nga bang mababangko sa kanila kapag healthy na silang lahat dahil meron na nga silang 7 guards at wala pa dyan sa 7 si LeBron James na siyang madalas na nagdadala ng bola para sa Lakers. Well, iba nga ang plano ni Coach Darvin Ham. Ayon kay Ham ay ang haba nga daw at defensive capability ni Dinwiddie ay posibleng maging dahilan ng pagsasabay nila ni D'Lo at Reeves sa closing lineup. So ayun nga po mga kaibigan, plano ni Ham na magkakaroon ng closing lineup ni D'Lo, Austin Reeves, Spencer Dinwiddie, LeBron James at Anthony Davis. Going for small ball nga sila mga kaibigan. Big guard nga si Dinwiddie, 6'5" nga ang height niya. Ngunit maliit naman siya para sa small forward position. Subalit ito nga ang binanggit ni Coach Darvin Ham. Plano niyang gamitin ng lineup na ito pang tapos ng ilang games. May Vando ka nga, Hachimura, Cam Reddish, Taurean Prince at LeBron na mga legit small forward o wing players. Ngunit mas gusto nga ni Ham na gumamit ng guard para sa small forward position. Si D'Lo, Reeves at Dinwiddie nga ay lahat may iisang problema na nakikita sa kanila ng mga teams at yan nga ay ang kanilang depensa. Sa mga fan ng Lakers, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sang-ayon ba kayo sa closing lineup na plano ni Coach Darvin Ham? Kung hindi ay sino ba sa palagay nyo ang dapat na last 5 ng Lakers?